Na-excite ako kasi may mga pa-free taste dito mga kagala. Nakikita niyo yung mga yung Cocoa House, made in chocolate. Ito eh. Binigyan nila tayo yung 3 kulay. Try daw natin. Let's try the green packaging. Yung milk chocolate nila, guys. Ang cute. The dark chocolate. Bon appetit, pagala. This is it. Guys, nag-melt na yung cheese. After eating dun sa fondue, guys, specialty din daw nila dito to. Hi everyone! Good morning mga kagala. So today, ang lakad natin is pupunta tayo sa Gruyère Cheese Factory. Ito yung authentic cheese factory here in Switzerland. Kaya naman, tara na! Ito, hindi muna tayo nag-DIY. May service tayo today. We're so thankful and lucky kay Uncle at sa manugang niya dahil pinag-drive nila tayo. So, it's a good rest na rin sa mga natin. Naninigas na binti, kakalakad. But we're not complaining, diba? Just, that is normal kapag nag-aano ka talaga, nagta-travel. So, yun na. Tara na, let's go! On our way now mga kagala. And guys, mauna pala muna tayong pupunta dun sa chocolate factory, which is, they call Caille Chocolate Factory. This is one of the oldest chocolate factory in the country in Switzerland. And sabi ng uncle ko, ito daw yung pinaka-favorite niyang chocolate here in Swiss. Kasi napakasarap, not too sweet daw. So, I'm so excited to try it. And if you want to do a day trip in this place mga kagala, which is in Gruyère and Caille Chocolate Factory and Gruyère Cheese Factory, might as well book a group tour kasi napakahirap niya i-DIY. As you can see, pinag-drive tayo ni Uncle papunta dito. And look at the road mga kagala, wala rin tayo nakikita mga bus or transportation talaga na public transportation na masasakyan. We finally arrived after 1.5 hour na travel natin. The scenic view. Lahat talaga scenic view dito sa Switzerland mga kagala. Guys, ang ganda dito. Grabe. Ito yung founder niya, Uncle. Who is behind milk chocolate? Si Daniel Peter, visionary 19th century entrepreneur full of creative ideas. Oh, siya yung founder, dream of making chocolate accessible to everyone. Kaya, we should thank to Daniel Peter dahil siya yung naka-imbento ng masarap na chocolate here. And look at this train. So, hindi na siya operational. Gruyère. Le Gruyère. Alam ko nung last time may game. Tapos nanalo kami. Oh. Ganda talaga kulay ng mga puno pag autumn. Picture kayo dito sa Sa Here? Oh, yeah. Yun guys, para may souvenir tayo. You have to take a picture here. guided tour siya. Oo. In-explain niya yung history ng chocolate dito sa Switzerland. Yung history ng Caille. Oo. Ay, dito parang pagbili ng ticket. So, dito pagbili ng ticket. Bibili tayo ng ticket mga kagala. Ayan yung ticketing counter. And ito yung mga ticket entrance price nila. Kapag adult, 17. Pag mga bata, 7 lang. Student, 14. Senior, 14. Pag handicap, 14. And then, dito naman sa mga group tours, 10 adults, 14. Okay. Kung gusto nyong ma-visit itong factory ng Caille, mga kagala,
you can book a group tour kasi hindi siya accessible sa mga public transportation. Kailangan talaga ng private vehicle or mga group tours. So mostly mga pumupunta dito is either may mga sasakyan, kagaya ng kila uncle na nagbitbit ng sasakyan, or you have to book a tour talaga para makarating dito. Na-amaze lang ako sa lugar. Kaya speechless ako. So let's go, pasok na tayo. Na-excite ako kasi may mga pa-free taste dito, mga kagala. Oh, so may locker room sila. Wala namang bayad, it's free. So you can put your belongings there. And then, book group, ayan nga. So ito yung ano niya, 115. Kaya, yun dito. Milk chocolate. Okay, let's go inside. So binigyan tayo nito to listen para malaman natin yung sa history niya. Dito tayo sa loob ng elevator. Ganda ng elevator nila. May mga carvings din sa ano nila, sa wall. Ganun pala siya sa loob. Ito yung history kung paano na-invent yung ano ng milk chocolate. Nasa loob tayo ng ship, mga kagala. Galing. So, naglalayag tayo. Guys, nakikita niyo yung mga ano, yung Cocoa House. Made in chocolate na yan. Ayun po yung train. May chocolate ng Kaye. Yan, milk chocolate. Yung nakatayo na yan. So, chocolate latte ito. Lahat ng nakikita natin. Hindi ko lang sure kay Muning. Hindi ko sure kay Muning kung chocolate si Meman niya. Wow, ang bango dito sa loob ng factory. This is a cocoa butter, mga kagala. Butter pala to, akala ko display lang. It's real butter. Galing. Ang bango. Ang bango ng ano, chocolate. And then, ito yung hazelnuts na gamit nila. Oh. So, itong hazelnuts na gamit nila came from Italy. Ganito yung production ng chocolate nila. Ito yun. First time ko makatikim ng pure cacao, mga kagala. Hindi naman siya ganun kapait. Or maybe sanay lang ako sa mga bitter taste. So ito yung nila, dark chocolate nila. Mas maraming percentage ng mga cacao. And then, yung cocoa butter niya and sugar. So, ganyan pala siya. This is real chocolate, mga kagala. Mga katuwa. Ang dami. So, ito yung mga
Ang cute na mga chocolate nila. Unwrap your smile. So, ito yung kung paano nila minomold yung chocolate nila. Ito yung manufacturing ng ano nila, Kayer nila. Ang sarap. Man natin. Let's try. Bonjour. Which one? The milk It's all chocolate? the same flavor. All the Take same one of flavor. each, red, blue, green. Oh, Take 3 okay. pieces, ma'am. Thank you. Any allergies, we'll you try. have no responsibility. Careful. Yeah. Hazelnuts, almond, wheat inside. Binigyan nila tayo yung tatlong kulay. Try daw natin. It's different colors. Sarap po, Uncle. Let's try. Let's try the green packaging. Ang sarap. Ngayon, tignan natin yung pangalawa. Parang milk chocolate yung green. Ang creamy. And it's not too sweet. Kasi normally yung kilala natin is Cadbury, di ba? Kaya pala the most delicious milk chocolate. Kilala ang Switzerland pagdating din sa mga milk chocolate nila. And sa cheese. Naubos ko. Ganun sa kasarap. Kasi hindi ako mahilig sa mga chocolate, pero masarap talaga siya. It's not too sweet. Yung pagka-milky niya, perfect. Sarap. Siguro, dahil na rin dun sa cocoa butter nila, nagbabalance lahat. Masarap. So, definitely, bibili tayo ng chocolate dito. Ay, ang sarap mo. Let's try this. Para siyang may konting wafer sa loob. No, it's not wafer, it's a nuts. I think it's mix of hazelnuts and almonds. Wow. Let's try this, Kagala. This is milk chocolate. Please don't take the chocolates out of this room. Yung milk chocolate nila, guys. Ang cute. So, kahit dito ka lang, huwag ka nang bibili doon. Ubusan mo na yun nandyan. Charot. This free tasting milk chocolate. Bite-size. Sarap. Kung kanilang sa loob, masarap na. Even this one, milk chocolate, ang sarap. Hindi siya nakakaumay. Parang may bago ang favorite. Dati, yung Lindt. And we have a new favorite, guys. Dalawa ako. Ito yung ingredients niya. Guys, pangalawa na natin to. Ang sarap, promise. Hi, Ira. Thank you for driving for us. You're welcome for chocolate. It's big. It's Uncle. We're enjoying the chocolates here. Ang sarap, Uncle. Hello, mga kagala. How about this? Bonjour. Hello. You don't have black chocolate? Black chocolate, yeah. The whole black chocolate of dark chocolate. It's for Ito naman yung ano niya, no? Ayun. Mapakita ko sa inyo. So, parang may
Ito yung ano niya, nuts na, what do you call this? Hinalo na, minix na, no? Ito kasi meron siyang ano yung May ano ba siya? bubuong nuts na chop. Na na-chop. Tsaka nakaano lang. Parang hinalo na sa milk. Uy. Yeah. Ito siya. Yan yung tawag nila dito, kalinin. Kalini. Kalinin. Ito naman siya. Parang may coffee. May touch of coffee. Ayun. Alam mo talaga pag coffee lover ka. Hazelnut. This is the dark chocolate. Sorry for the sounds of my voice, Kanala. And our favorite dark chocolate. The dark chocolate. Gusto ko rin yung may coffee flavor. May bago dito. So here, Kagala, want to sawa kang free taste. Ayan. Ikaw na lang mauumay sa mga sa chocolate, sa free taste nila. May pagka-mint. May iba siyang flavor. Oh, no, not mint. It's a lemon. So, kung gusto mo ng touch of lemon or citrusy, ito, Sublime. Ewan ko paano basan yan. And this one is crema chocolate. Chocolate no. Try natin siya. Uy, sorry po. Yung mga bars naman. Pero more on dark side ito. Nakabili tayo ng chocolate natin, mga kagala. Siyempre, hindi na natin papalampasin yung ano na to, chance, kasi mahirap balikan din dito for sure. Ang sarap. Mas pinakagusto ko yung mga small packaging niya. Ay, yung mga small chocolate, yung milk chocolate, hindi siya nakakaumay. Ang ganda rin ng ano niya, history ng chocolate. Dati pala, ano lang yan, nang na-invent yan is pure cacao, yung dark talaga. And then, natikman nila nung ano nila dito, parang emperor ba yung tawag doon? Hindi na nagustuhan, it's too bitter daw. So from there, doon na nag-start yung history ng Callier. Hanggang sa nakipag-collab na rin sila, like sa mga founder ni Nestle, ganyan. Hanggang sa, yun, naging known na si Callier. Anong tawag, Uncle? Kaye pala, kaye. Sabihin mo, bawat subscription, meron kayong isang chocolate na kaye. Oh, why not? Puro bars mga to, mga kagala. Kaya subscribe na. Ang ganda ng location na factory nila dito. Sa looban siya ng bundok. Saan lamig. Mas ganda naman ang location. Ganda. Pag nag-tour, parang dito ka na lang maghapon. Ganda. Kaya ang sarap ng milk nila dito, mga kagala, kasi talagang alagang-alaga yung mga cows nila. Tignan nyo naman yung grass. Malusog talaga. Ang lamig. Naiinig ako sa lamig. Mahangin. Nakikita nyo yung castle dyan sa ang top. Hindi pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan, mga kagala, pero papunta tayo dyan. Dahil dyan yung cheese factory.
na masarap dito sa Switzerland. And may nakikita akong mga nagpo-produce ng cheese. Ayan sila sa daan. Wow. Mga kambing yun? Kala ko baka. Naririnig ko yung bell ng cow. Wow, nakaka-relax. So peaceful. Sarap dito, Kagala. Overlooking din po. Guys, dito pa lang, di pa tayo kumakain ng tanghalian. Pero busog na ulit tayo sa view. Ano to? Kahit wala na siyang leaves. Ang ganda pa rin tignan ng mga puno nila. Excited na ako kasi yung sinabi ko nung nasa Interlaken tayo, kailangan nating matikman ng cheese fondue here in Switzerland. And this is what we're going to do. Tutreat tayo ng cheese fondue ni Uncle. Thank you so much po, Uncle. We're so spoiled to Uncle. Ang sarap. Wow, guys, look at this. Sa factory ng cheese, Apo. mas may magandang spot doon. Oh, really? Yung view. Ay, wow, ang ganda dito, mga Kagala. Wala, ito yung nakikita natin sa taas kanina. Yung castle, ayun yung tuktok doon. Guys, ang ganda. Gusto ko na magpaiwan kay Uncle dito. Ang ganda, promise. Oh, look. Grabe yung vibe. Kala mo, Yes dito po. yung specialty ng Ng- meringue at saka double cream. Oh, pati meringue, hindi lang cheese. So, dito rin matatagpuan yung specialty ng meringue at saka cream. So, hindi lang siya cheese din pwedeng tikman dito. Ayun, so de chale, fondue. Wow, Kagala, promise. Ang ganda, Uncle. Ganda. Opo. No? Mm-mm. Diba? Para sa medieval. Yes. Maghahanap tayo ng makakainan dito, mga Kagala. Dito na tayo magta-try ng fondue. May sasakyan, tumabi tayo. So, tinitignan namin yun dito. Hotel restaurant. Guys, ang ganda ng doon, oh. Ganda. Ay, sorry. Ganda. True. Nakahanap tayo ng magandang spot, mga Kagala. So, lulusot muna tayo dito. Titignan natin siya. Ito yung overlooking view talaga. So, hindi pa yun yung kaninang sa entrance ang nakita natin maganda. Meron pang mas maganda dito, mga Kagala. And then, look at there. Baka nandito na yung prinsipe ninyo, mga Kagala. Di ba, Uncle? Oo, sa loob. Kasi kuya, nakarating doon. Kaya nga, saan siya dumaan? Ayun, yun. Oo. So, pwedeng umakyat. Akyat kayo doon, may stairs doon. And then, you can see their overlooking view. I think, na muna. Hi! Ang ganda mag-emote dito. Maglakad tayo banda dito. Guys, yung plano natin kumain, napunta dito guys kasi talagang it's so inviting. Grabe. Dumadaan lang kami hanggang sa nakita namin yung lagusan doon. Oh! Oh! Oh, wow! My dream scenery, mga Kagala. Tapos
Tapos nandito tayo sa may castle. Wow. So umakyat tayo kagala. And this is the view. Yeah. Ito yung overlooking view. Yarn. Mag-follow kayo. Kasi First time. yung ano, Oo, specialty dito sa Switzerland. May ano pala, ano, without alcohol. ay mga ini-intake mo, no? Mm-mm. I'm so happy guys. Andito tayo. Ito talaga yung mga gusto kong vibe. Parang medieval or yung mga castle style. Mga old look. Ang sarap. Ang sarap tignan. Sige po. Yun siya kagala. Andito tayo magla-lunch sa Veranda Panoramic. Cuisine non-stop. Ito yung mga menu nila. Ayan. Panoramic veranda. So maganda rin yung view niya sa loob. Nice. So let's go inside. Pet friendly din dito mga kagala. Wow, I love the vibes. Wow. Dapat pala naka-gown ako, naka-dress ako. Para ma-feel ko na ako si ano. Hindi ako si Beauty, ako si Beast. Happy na, happy. Ganda ng interior design nila. Wow. And then this is their, yan, toilet. Nasa pinaka ano sila. Pagkapasok mo sa main entrance. Wow. Para kang ano no, talagang castle. Wow, amazing. Bango, naamoy ko na yung cheese. Doon tayo sa may overlooking view. Gagwapo. Mga ka-date namin, oh. Oh, ang gagwapo. Overlooking view. Good morning. Sabi ko, para tayong nasa castle. So, ako si Beast. Asan si Beauty? Lumabas. Ikaw na si Beauty. Bumaliktad. Si Ira din sa photo kasi hindi ko alam kung anong mas Ah, yes po. sa inyo. Ang ganda dito. Ang shala. Even the music. Sobrang classic. Classic. Masarap lang. Sarap yung feeling iba. It's so romantic as well. Actually, it is. Even yung mga table setup nila. Ang ganda. Still waiting for art. Pwede yung sa pimpalit ako yung pizza chips kasi gusto ko matikman yung macaroni. Oui, ah merci. Et finalement, le diffusion, c'est possible de changer Macaroni? Macaroni du coup, merci. Ang galing. Ako, nag-fish na ako. Di ba? Sa Opo. Yung kinainan natin. Ito gusto kong matikman. Yung macaroni local nila. Oh, may macaroni local sila dito. Meron siyang ham at saka cream. Onions. Mercy.
Yun ba yung salita dito? Pag thank you. Merci. Yung merci, ano, thank Opo. you. Tapos yung Thank merci you. beaucoup, thank you so much. Thank you so much. Opo, naka-on na. Unang pag may number siya. Nagre-record mo. Guys, finally matitikman na Guys, natin sorry, yung fondo dito. So ito yung pangmalakasan na pang fondo nila dito, guys. Nawet yan, no? Thank you. Merci. Merci. Mm-mm. Otherwise kasi kung yung potato, parang raclette ang dating. Parang rather, yung normal na fondue bread lang siya talaga. Bread, oo. Yun yung normal traditional. Thank you. Ito niya. Yun na lang tayo na First ano. fondue ko dito sa Geneva talaga. Dito. Okay, dito. Pero hindi ako mahilig sa ano. Yung mga kaopisina ko minsan may, di ba sa Petit Sakone, yung Uy, Café de Il est se rend compte avec les bouts de CAP qu'on a mis un quand il a dit ce matin, etc. Et maintenant. Tu as répondu? Là, c'est parti avec une merde. Avec ito yung anghang po ng Arabian po. Medyo ano pa siya. Guys, nag-melt na yung cheese. Wow. Finally, guys, this is it. Ay, ang sarap ng cheese. Sarap. Hindi siya yung normal na cheese lang. No, kasi half-half siya. So it's a mix of two cheese. 2 cheese. Oh, okay. Sarap, kagala. But I'm afraid to eat na kasi this is hot. Try natin. Say cheese. Ça va aller. Merci. Nice. Wow, mind-blowing ba? How was it? Mind-blowing. And after eating the cheese fondue mga kagala, eto nag-order tayo ng meringue. Sabi ni Uncle, isa to sa mga specialty nila dito or dish nila na dessert. Kaya yan, try natin siya. With blueberry and double cream na Gruyere. Gruyere. Ah, perfect. Ang bango ng coffee. And then, nag-order sila ng black coffee. Espresso? Or Americano? Espresso lang. Espresso. Ito masarap yan. Chocolate. Tikman mo. Tapos, tignan nyo guys, ang cute oh. Chocolate tapos with the cream. Flat tops. Oh, flat tops. Curry tops. So, pwedeng i-mix dito. Yun yung kapartner ng coffee. Coffee. Oh. With the cream. Yan. So, kapag nag-order kayo ng black coffee, meron siya nito. And Ayan. sugar. Ayan. Really, first time ko nakikita yun. Na-excite ako dito mga kagala. Sabi ni Uncle, ano daw, specialty ni daw nitong meringue na to. So, dinidip po siya dito, Uncle. Ididip. This one can put it here mix. Parang yogurt style, ganon. Or can eat naman na separately. Pero separate eh. Oh. Ito guys. Fresh na fresh. Galing dun sa gubat. Ayan, tamis. Ng blueberry. So, after eating dun sa fondue, ang ganda ng contrast. Dahil wala nang bunga, kinuha nila doon. Tinignan talaga. Doon daw kinuha yung blueberry. Sorry.
Kasi pag nasa Paris kayo, ibigay ko sa iyo yung contact ni mama. Para dumaan na lang kayo sa bahay pag gusto mo magkape o Sige. Queen. Tsaka nasa kanya din yung contact sa Disney. Na kay mama. Meringue. Ano kasi to sa Pilipinas, uncle? Meringue. Oo. Dito meron. Yung meringue. So here in Switzerland is meringue. So kailangan mo siyang i-dip dito. And then ito cream, no? Very creamy. Double cream. Unang kagat, Cream agad. cream agad. Bago siya. Natatakpan yung pagka-sweet ng meringue dito sa cream. Swiss dessert po to. Yes. Talagang specialty ng this region talaga. Oh, so this region pala ito yung specialty nila when it comes to dessert. Itong meringue at saka yung cream niya. Basta pag ito yung in-order mo, ito yung pinaka-classic nila na dessert dito. Pinaka double cream, 10 baka yan. 10, wow! Kawawa naman yung mga baka, mga kagala. 10 baka yung katumbas nitong cream natin. Parang ayoko na umorder sa susunod. Malapit na pala to sa Montreux. So, papuntang arts. Pwede nyo bitbitin to kasi kapag nag-order kayo, sa'yo na to once binigay nila. Mga Yung souvenir. maganda sa Switzerland pag nag-train kayo. Kasi yung train talagang So, bagay na bagay dumadaan siya. Sa After nyong mag-cheese fondue, kasi may pagka-salty because of cheese. Then, bagay to, may pagka-sweet. Interlocking. Yan, ang ganda. Dalawang meringue siya, tigisa kami ni Habi. Maganda pala yun. Or this one. Na ikinig ako sa TV. Sabi niya, this is Ang sarap, ang tamis ng blueberry. return to Interlaken. Please enjoy the ride. Lang kasi makabigla kasi. May pag Kumain ako ng matamis. Lake Brienne. Pero ang sarap ng blueberry. Uy, yung maganda talaga. Dip natin siya sa sa cream. Maganda talaga. Laging may mountain, may... Share ko lang pala dun sa fondue mga kagala. Ang lasa niya, yung in-order sa amin is Next time, punta 2 kind of cheese. That's good for 2 person. So, pero kung marami na siya. Kasya na siya sa 4 na katao sa amin. So, hindi na namin siya halos maubos mag-asawa. If you want, kung gusto niya talagang tikman, order kayo good for 1 person and then yung isa is order na another dish para hindi kayo maumay. Just to experience the cheese fondue. And then, yun, may pagka-salty. And, alam nyo ba, mga kagala, ngayon ko lang nalaman, may white wine pala yung cheese fondue. Kaya pala kanina, excuse me, So, alam, parang medyo inaantok na ako. Parang kapag nagwa-wine ako, ganun yung feeling. Yun pala yun, because of the white wine. Ngayon ko lang nalaman. Nakala ko all pure cheese siya. So, hindi pala. May alcoholic pala yung niya, cheese fondue. Yun. So, just sharing with you, just in case ayaw nyo ng with alcohol. So, you can ask with them. You can check with the, nagsaserve. So, yeah. Na-share ko lang. And we're done for our lunch/dinner. Busog ako. Ang bigat sa tiyan ng fondue, mga kagala. So, hindi na tayo nakarating doon. Kailangan na nating umuwi, mga kagala. Wow. We'll be back again here. Mapagbigyan ng pagkakataon ni Lord. Medieval time talaga eh. Tama ba? Medieval. Meron din dito yung hot wine. Sabi ni Uncle, ang basa daw is Vin Chaud. Tapos yung beer din daw. Ang dami pong
mauubos yung time mo sa pagkain, sa ganda ng tanawin. So, supposed to be, kahit one day. Ay, ito yan. Ito siya. Pag gusto nyo ma-experience naman yung red hot wine. Ano yung violin? Cello. This is the best. Oh, hello! Guys, say hello to our friends. Opo. Wow! Nag-hello sila sa atin bago tayo malis dito sa Swiss. Hello. Hello, guys! You're so healthy. Ang lalaki nila, no, Uncle? You're so healthy. Yung sa baba po? Oo. Sirloin ako. Pakita sila, finally. Nakakatuwa. So guys, we're leaving. Sobrang busog. Thank you kay Uncle. And thank you, Uncle. Yes, so napakagwapo namin Uncle here in Switzerland. And yes, thank you so much, Ira. Sobrang happy ng whole day natin dito. Tapos kasi nag-change na kami ng yung Saturday, Yes. winter time. Kaya 6 gabi na. And we're back here sa apartment nila Uncle, mga kagala. Still productive and ang enjoyable yung natin, yung gala natin sa taas ng bundok. Especially dun sa chocolate factory ng Kaye. Yun daw yung basa pala dun, Kaye. And then dun sa Gruyere, hindi na tayo nakapunta dun sa cheese factory kasi kapag mag-order kayo ng cheese fondue, mga kagala, like halimbawa may group tour kayo papunta dun sa cheese factory and you want to try the cheese fondue, check nyo muna kung how long they're going to serve it. Kasi medyo matagal pa lang preparation nila. Dun tayo natagalan, nakala namin mabilis. So, yung pag-aantay ng mga in order, kumain ng time talaga. And then, syempre, i-enjoy mo pa yung cheese fondue mo. So, kung naka-group tour ka, baka maiwan ka kung lang yung time limit na meron kayo doon. Yun lang yung masasuggest ko sa may advice. Tapos, yun, yung cheese fondue, kanina ko lang nalaman, yun, kagaya nga ng sinabi ko kanina dun, nung nasa restaurant tayo. Meron pala siyang, it contains white wine. Kaya pala later on, parang medyo nafe-feel kong tipsy ako. And then, nung on the way na pauwi, pabalik ng apartment, inantok ako. Pero all in all, okay naman yung cheese fondue kung akong tatanungin personally on our experience. Dahil cheese, medyo salty siya for me. Hindi rin kaming mag-asawa, hindi rin namin siya ganun naubos kasi marami siya, I think. So, yun nga, pwede siyang pang-grupo, yung serving na yun. Yung in-order namin, that is good for 2 person. Hindi ko alam kung may minimum kasi sila Uncle lang nag-order. But mostly, nakita natin sa Interlaken, when you going to eat cheese fondue, minimum at least 2 person para may discount. Or kapag ikaw lang, hindi siya discounted price. Ganon yung mga dito, like sa cheese fondue na pag-order. So at least na-try natin si cheese fondue and we're very happy that finally we tried that, the classic one with bread. Meron din kasing choice with potato. Ang bigat pala sa tiyan ng cheese fondue. Busog na busog ako kanina, hindi ko na kaya. And nakita natin yung mga cows. We were so glad
nakita natin sila ng up close. Kasi normally nakikita lang natin sila sa mga mountain kapag dumadaan tayo sa mga scenic route, di ba? So we're so happy for that. So yeah, this is our last night here in Switzerland, in Geneva. Tapos tomorrow, papunta na tayo. Magta-train tayo papuntang Paris. So, thank you so much mga kagala. I hope you enjoy kahit hindi na natin nakita si Cheese Factory. Hopefully, going to pray na makabalik tayo here in Europe, especially in Switzerland, para mas mapuntahan pa natin yung mga iba't ibang lugar, di ba? And we can try some adventure. Although hindi ako ganun kaano sa mga heights, siguro yung asawa ko, papa-experience ko sa kanya yung mga ganung bagay. Kasi kung nagawa niya, parang nagawa ko na rin kapag mapapanood ko siya, di ba? So yeah, hanggang dito na lang muna tayo for today's video mga kagala. So kita-kits ulit tayo bukas. Bye!